Sa likod ng mga mapanghamong pagsubok ng buhay, kadalasang may nakakubling mga pagkakataon na maaaring magbago ng ating kapalaran. Ito ang naranasan ni Jessa, isang matatag na ina na biglang napilitang itaguyod mag-isa ang kanyang 3 anak matapos pumanaw ang kanyang asawa na si Roland sa sakit sa bato. Noong una, tila ba walang katapusan ang kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Si Roland, na dating masipag na taxi driver, ay bigla na lang kinuha ng tadhana, iniwan si Jessa at ang kanilang mga anak na walang sapat na ipon o plano para sa hinaharap. Ang sitwasyon ay lalong lumala nang sila ay pinalaya sa tahanan ng kapatid ni Roland na si Divina, na walang awang sinabing pabigat lamang sila sa kanya. Sa isang gabing puno ng lungkot at desperasyon, nag-usap si Jessa at Divina. Ang mga salitang binitawan ni Divina ay tila mga sibat na tumusok sa puso ni Jessa. Jessa, pasensya na, pero hindi ko na kayo kayang patuloyin pa dito. Pabigat na kayo sa akin. Kailangan ko rin isipin ang kapakanan ng aking pamilya. Walang bahid ng simpatsya sa boses ni Divina. Nakiusap si Jessa, ang boses niya ay mahina sa pagpipigil ng kanyang mga luha. Divina, maawa ka, bigyan mo lang kami ng konting panahon. Nangangako ako na maghahanap ako ng trabaho. Hindi kami magtatagal dito, ngunit bingi si Divina sa mga pakiusap ni Jessa. Walang nagawa si Jessa kundi ang tanggapin ang malupit na realidad na kailangan nilang lumisan. Sa kabutihang palad, isang kaibigan niyang si Cory, na nasa Canada at nagtatrabaho, ang nag-alok sa kanila ng matutuluyan, isang maliit na apartment na walang nakatira. Bagaman maliit, ito ay naging kanlungan nila. Doon sa bagong tahanang iyon, sa isang sulok ng apartment complex, nakilala ng kanyang bunsong anak na si Jason ang mga kaibigang duwende. Sa pagyakap ni Jessa sa bagong yugtong ito ng kanyang buhay, hindi lamang niya pinilit magsimula muli kundi hinanap din ang mga paraan upang makabawi sa mga dagok na kanilang naranasan. Sa pamamagitan ng pagiging angkas driver, pinili niyang harapin ang hamon ng buhay na may tapang at determinasyon, umaasang dala ng bawat biyahe ay hindi lang kita kundi isang hakbang patungo sa isang mas magandang bukas para sa kanyang pamilya. Sa kanilang apartment sa Malabon habang kumakain si Jessa ng almusal, bago siya mamasada ulit bilang angkas driver, ay may malalim na iniisip tungkol sa mga gastusin sa gasolina na patuloy na tumataas. Sa tabi niya, naglalaro ang kanyang bunso, si Jason, isang batang lalaki na may malikot na imahinasyon at kilalang kaibigan ng mga nilalang na di nakikita ng karamihan. Habang si Jessa ay patuloy na kumakain, bigla na lamang lumapit si Jason, hila-hila ang isang maliit at kakaibang nilalang, ang duwende na si Liro. Si Liro, ayon kay Jason, ay ang kanyang kaibigan at madalas magkwento tungkol sa mga hiwaga ng kanilang mundo. Nanay, si Liro po. Gusto niyang magbigay ng tulong sa atin, masayang sabi ni Jason, nakatingin sa kanyang ina na may pagtataka. Lumapit si Liro, may daladalang kakaibang galon ng gasolina. Jessa, ako'y naparito dahil sa iyong anak. Nakita ko ang iyong pagsisikap at problema sa gasolina. Tanggapin mo itong mahiwagang galon, hindi ito mauubos. Gamitin mo ito para sa iyong kabuhayan at para na rin sa kapakanan ng iyong pamilya, paanyaya ng duwende sa isang malambing na tinig. Hindi makapaniwala si Jessa, ngunit sa kanyang puso, alam niyang totoo ang alok na ito dahil sa tiwala niya sa kabutihan ng kanyang anak. Tinanggap niya ang regalo mula kay Liro, at sa mga sumunod na araw, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang buhay bilang angkas driver. Hindi na siya nag-aalala pa sa kanyang konsumo sa gasolina at nagsimula siyang magplano para sa mas magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paghahatid ng mga pasahero, umuwi si Jessa sa kanilang munting tahanan. Sinalubong siya ng masaganang hapunan na inihanda ng kanyang panganay na anak na si Maggie, habang si Jason at ang kanilang gitnang anak na si Roland ay nag-aayos ng mesa. Sa hapagkainan, buong pamilya silang nag-usap tungkol sa mahiwagang regalo na natanggap ni Jessa. Nanay, kamusta ang biyahe ngayong may bago kang galon ng gasolina? Hindi ka na ba masyadong pagod? Tanong ni Maggie habang inaabot ang kanin kay Jessa. Si Jessa, na may ngiti sa kanyang mukha ay sumagot, "Oo, anak. Malaking tulong talaga. Hindi na ako nag-aalala sa gasolina, at mas marami akong oras at lakas para sa ating pamilya at para makapag-isip ng iba pang paraan para umasenso tayo." Si Roland, na laging praktikal at may pag-aalala, ay nagtanong, "Pero Nay, sigurado ba tayong ligtas itong gamitin? Hindi ba ito magdudulot ng problema sa ibang tao o sa atin?" Napaisip si Jessa sa tanong ni Roland.
Totoo nga't malaking tulong ang galon, ngunit may bahid ng alinlangan din sa kanyang puso. Alam mo Roland, naisip ko rin yan. Pero sa ngayon, wala naman akong nakikitang masamang nangyayari. At saka kung tutuusin, biyaya ito, hindi lang para sa atin kundi maaari rin para sa iba. Nanay, si Jason naman ang umimik, sabi ni Liro, ang galon ay para sa mga taong may mabuting puso at layunin. Siguro po, dahil mabuti ang ating hangarin, wala tayong dapat ikabahala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jessa ang pagmamahal at suporta ng kanyang mga anak. Naantig ang kanyang puso at napagtanto niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tiwala at positibong pananaw sa buhay. Matapos ang mahiwagang pagtatagpo kay Liro at sa pagtanggap ng mahiwagang galon ng gasolina, dumating ang panibagong biyaya para sa pamilya ni Jessa, sa tulong ng isang maliit na nilalang, si Kibo, isang kaibigan ni Jason na duwende. Si Kibo, bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita ni Jason noong minsang makita niyang gutom ito at binigyan ng pagkain, nagsimula ng magdala araw-araw ng isang supot na puno ng sariwang gulay, prutas, at karne. Isang hapon, habang masayang naglalaro sa bakuran, lumapit si Kibo kay Jason dala ang isang maliit na basket. Ibinigay niya ito kay Jason, na tuwang-tuwa sa laman nitong mga pagkain. Jason, dahil sa iyong kabaitan, nais kong pasalamatan ka. Heto, maghatid sana ito ng kasiyahan sa iyong pamilya, malumanay na sabi ni Kibo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Salamat Kibo, siguradong matutuwa si nanay kapag makita niya ito. Malaking tulong talaga ito sa amin, masiglang tugon ni Jason, habang buong pagmamalaking dala ang basket papasok ng kanilang bahay. Nang ipakita ni Jason ang basket kay Jessa, hindi siya makapaniwala sa dami ng biyayang dumarating sa kanila. Nakaramdam siya ng malalim na pasasalamat at pagkamangha sa kabutihan ng mga nilalang na ito na kanilang naging kaibigan. Jason, paano natin sila naging kaibigan? Napakabuti nila sa atin, sambit ni Jessa, habang hinahaplos ang ulo ng kanyang anak. Nanay, mabait si Kibo at ang iba pa niyang mga kaibigan. Sabi nila, gusto nilang tumulong sa mga taong may mabuting puso tulad mo, sagot ni Jason. Sa pagdating ng araw-araw na supply ng sariwang gulay, prutas, at karne mula kay Kibo, ang duwendeng kaibigan ni Jason, naramdaman ni Jessa na tila nabawasan ang kanyang mga pasanin. Sa wakas, hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, at ito ay nagbigay daan para siya ay makapag-isip ng mas malalim tungkol sa hinaharap ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, tahimik na pinagmasdan ni Jessa ang kanyang mga anak na masayang kumakain. Ang kagalakan sa kanilang mga mukha ay nagpapaalala sa kanya kung bakit patuloy ang kanyang pagpupursige. Naisip niya, na ngayon na wala na silang gastusin sa pagkain, maaari na siyang mag-ipon para sa mga pangarap na matagal na niyang pinaplano para sa kanyang mga anak. Kinabukasan, habang nakaupo sila sa lumang mesa sa kusina, binuksan ni Jessa ang usapan tungkol sa hinaharap sa kanyang mga anak. Mga anak, dahil sa tulong ni Kibo, mas marami na tayong matitipid sa gastusin. Iniisip ko, siguro oras na para magplano tayo para sa inyong pag-aaral at baka makalipat tayo sa mas maayos na tirahan, mahinahong sabi ni Jessa. Nagningning ang mga mata ni Maggie, ang panganay sa narinig. Talaga po, Nay. Ibig sabihin, maaari na kaming mag-aral sa mas magandang eskwelahan. At magkakaroon kami ng sarili naming kwarto. Oo anak, yun ang plano. Pero kailangan nating maging matipid at masinop sa paggastos. Lahat ng matitipid natin, ilalagay natin sa bangko para sa inyong kolehiyo at sa paglipat natin sa mas magandang bahay balang araw, pagpapaliwanag ni Jessa, habang pinipigilan ang luha ng kagalakan at pag-asa. Nakisali rin si Roland, ang gitnang anak, na itutulong po ako. Mag-aaral akong mabuti para makakuha ng scholarship, para mas madami tayong matipid. Si Jason, kahit bata pa ay tumango-tango. Ako rin Nay. Magiging mabait ako palagi para masaya si Kibo at patuloy niya tayong tulungan. Napangiti si Jessa sa sinseridad ng kanyang mga anak. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na natutulog, napuno siya ng determinasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, ngunit sa tulong ng mga regalo na natanggap galing sa mga duwende at sa suporta ng kanyang mga anak, kumpiyansa siyang makakaya nilang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang landas. Ang gabi ay napuno ng panalangin at pasasalamat, habang masigasig siyang nagplano para sa mas magandang kinabukasan na matagal na niyang pinapangarap para sa kanyang pamilya.
Pagkalipas ng isang taon, ang pagsisikap at pagtitiis ni Jessa ay nagbunga ng malaking ipon. Ang kanyang araw-araw na pagkayod bilang isang angkas driver, na pinadali ng mahiwagang galon ng gasolina, at ang walang tigil na supply ng pagkain mula kay Kibo, ay nagbigay daan sa kanya upang makaipon ng sapat na halaga para sa paglipat sa isang mas maayos at komportableng bahay para sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang nag-iipon ng mga papel at resibo, tinawag ni Jessa ang kanyang mga anak para sa isang mahalagang pagpupulong sa kanilang lumang sala. Mga anak, dahil sa ating pagtitipid at tulong ng ating mga kaibigang duwende, nakaipon na tayo ng sapat para makalipat sa mas magandang bahay. Iniisip ko na oras na para hanapin natin ang ating bagong tahanan, masayang balita ni Jessa. Ang mga bata ay agad na nagpalakpakan at nagyakapan sa tuwa. Si Maggie na laging may tanong tungkol sa praktikal na bahagi ng kanilang buhay, ang unang nagtanong, "Nay, saan po ba tayo lilipat? Malapit pa rin ba sa eskwelahan namin?" "Oo anak, tinitingnan ko ang mga bahay malapit dito para hindi kayo mahirapan sa pagpasok. At syempre, pipili tayo ng may sapat na kwarto para sa ating lahat at mas maluwag na sala," tugon ni Jessa. Habang tinatalakay ang mga detalye, naramdaman ni Jessa ang kasiyahan at excitement sa bawat salita ng kanyang mga anak. Ito ang mga sandaling pinangarap niya, ang makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula silang maghanap ng bahay. Naglibot sila sa iba't ibang lugar, tinitingnan ang bawat property na abot sa kanilang budget. Sa wakas, natagpuan nila ang isang maaliwalas na bahay sa isang tahimik na subdivision. May 3 kwarto ito, 2 paliguan, at maluwag na sala at kusina, perpekto para sa kanilang 4. Nasa bingit na ng paglipat sa kanilang pinapangarap na bahay ang pamilya ni Jessa nang dumating ang balitang ikinagulat nila. Si Divina, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa na si Roland, ay may malubhang sakit na cancer. Bagamat nagdulot ng sakit sa puso ang nakaraang pagpapalayas ni Divina sa kanila, nanaig pa rin ang kabutihan sa puso ni Jessa. Naalala niya ang mga araw na magkasama silang nagtatawanan at nagsusubuan ng pagkain noong masaya pa ang lahat. Hindi niya maitatanggi na may bahagi pa rin ng kanyang puso ang nagmamalasakit kay Divina. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, binuksan ni Jessa ang usaping ito sa kanyang mga anak. Nais niyang ipaliwanag ang sitwasyon at kunin ang kanilang mga opinyon. "Mga anak, may mahalaga akong sasabihin. Si Tita Divina niyo, may malubha siyang sakit. Alam ko na hirapan tayo nang palayasin niya tayo, ngunit bilang tao, nangangailangan siya ngayon ng tulong. Iniisip kong gamitin ang ilan sa ating naipon para tulungan siya sa kanyang pagpapagamot," mahinahon niyang simula. Si Maggie, na laging may malasakit sa kapwa ay agad na tumugon. "Nay, tama po yan. Dapat tayong magmalasakit kahit na masama ang ginawa sa atin noon. Tulong na rin po ito sa kaluluwa ni Papa na siguradong gusto rin siyang tulungan." Si Roland, bagamat bata pa, ay sumang-ayon din. "Opo nanay, dapat tayong maging mabuti sa kapwa. Tulungan natin si Tita Divina." Si Jason, na may mabuting puso, ay nagdagdag, "Tita Divina kasi kailangan din ng kaibigan ngayon, tulad ng pagkakaibigan namin ni Kibo. Dapat tayong maging mabait." Napuno ng pasasalamat ang puso ni Jessa sa pagiging maunawain at mapagmahal ng kanyang mga anak. Kinabukasan, tinawagan niya si Divina upang ipaalam ang kanilang desisyon na tumulong. "Divina, ito si Jessa. Nabalitaan ko ang iyong kalagayan. Gusto kong malaman mo na nandito kami para sa'yo. Tutulungan ka namin sa iyong pagpapagamot," malumanay niyang sabi sa telepono. Sa kabilang linya, halos hindi makapagsalita si Divina sa gulat at pagkahiya. "Jessa, hindi ko alam ang sasabihin ko. Pagkatapos ng lahat ng nagawa ko sa inyo. Divina, nasa likod na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang iyong kalusugan. Magtulungan tayo," sagot ni Jessa, na pinapawi ang anumang pait na natitira sa kanilang nakaraan. Sa desisyong ito, hindi lamang naipakita ni Jessa ang tunay na kahulugan ng kabutihan at kapatawaran kundi nagturo rin siya ng mahalagang aral sa kanyang mga anak. Bagamat hindi pa sila lumilipat sa mas magandang bahay, naramdaman ni Jessa at ng kanyang mga anak na ang tunay na tahanan ay nasa puso na puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang araw na iyon, bagamat may bahid ng sakripisyo, ay nagdulot ng higit na kasiyahan at kapayapaan sa kanilang pamilya. Halos 1 taon ang lumipas mula nang simula ni Divina ang kanyang paggamot. Sa tulong ni Jessa at ng kanyang mga anak, nagawa niyang sumailalim sa kinakailangang mga pamamaraan medikal.
Sa pagdaan ng mga buwan, dahan-daang bumuti ang kanyang kalagayan hanggang sa wakas ay idineklara siyang cancer-free. Ang milagrong ito ay nagdala ng bagong simula hindi lamang para kay Divina kundi para rin sa relasyon niya kay Jessa at sa mga bata. Isang araw, nagpasya si Divina na bisitahin si Jessa at ang mga bata sa kanilang apartment para personal na magpasalamat at humingi ulit ng kapatawaran sa mga naging pagkukulang niya noon. Nang makarating siya, sinalubong siya ni Jessa sa pinto ng may ngiti sa labi. Divina, magandang makita kang muli at lalo na sa ganitong kalusugan, bati ni Jessa, habang pinapapasok si Divina sa kanilang tahanan. Habang nakaupo sila sa sala, namayani ang katahimikan sa una, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula si Divina sa isang malalim na pag-amin at paghingi ng tawad. Jessa, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero gusto kong sabihin na labis akong nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay mo. Alam ko, hindi ko ito mararapat pagkatapos ng lahat ng nagawa ko sa inyo. Ang boses ni Divina ay nanginginig sa emosyon. Si Jessa, na may malumanay na mata ay hinawakan ang kamay ni Divina. Divina, walang anuman yon. Ang mahalaga ngayon ay magaling ka na at maaari tayong magsimula ulit. Lahat tayo ay nagkakamali at lahat tayo ay nararapat ng pangalawang pagkakataon. Si Divina na hindi mapigilan ang pagdaloy ng luha, ay tumugon, "Salamat Jessa. Hindi ko inaasahan ang ganitong uri ng kabutihan. Pinagsisisihan ko ang lahat. At sana sa paglipas ng panahon, mapatawad mo ako ng buo at maaari nating ibalik ang dati nating samahan." Naramdaman ni Jessa ang bigat ng mga taon na lumipas at kung paano ang mga ito ay unti-unting nalilimutan na nila ngayon. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa puso niya, alam niyang tama ang ginawa niya. Napagtanto niya na ang kapatawaran ay hindi lamang para kay Divina kundi para rin sa kanyang sarili, upang siya ay makapagpatuloy ng walang puot o hinanakit. Divina, ang pamilya ay laging pamilya. Mag-focus tayo sa hinaharap at sa mga magagandang bagay na maaari pa nating gawin. Tayo ay magkakasama sa hirap at ginhawa, pagtatapos ni Jessa sa kanilang pag-uusap na puno ng pag-asa at bagong simula. Ang araw na iyon ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa parehong babae. Para kay Divina, ito ang simula ng isang buhay na may utang na loob at pagnanais na maging mas mabuting tao. Para kay Jessa, ito ay patunay ng kanyang lakas at kakayahang magpatawad. Ang kanilang relasyon, bagamat dumating ng mabigat na pagsubok, ay nagbigay ng isang malinaw na halimbawa ng tunay na kabutihan at pagkakaisa ng pamilya sa harap ng mga pagsubok. Ilang buwan matapos ang milagrosong paggaling ni Divina, handa na sana si Jessa at ang kanyang mga anak na lumipat sa bagong bahay na kanilang pinapangarap. Subalit isang araw, habang nag-iimpake sila ng kanilang mga gamit, dumating si Divina na may balitang nagbago ng kanilang mga plano. "Jessa, mga bata, naisip ko na hindi nyo na kailangan lumipat pa sa ibang bahay. Bumalik na lang kayo sa dating bahay natin, ang bahay na tinirhan ninyo at ni Roland. Ito'y bilang bahagi ng aking pasasalamat at pagbabayad pinsala sa inyo," malumanay na sabi ni Divina. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa sinseridad at pagmamahal. Nagulat si Jessa sa alok ni Divina. Ito ay isang malaking desisyon at kailangan niyang isipin hindi lamang ang kanyang sarili kundi pati na rin ang kagustuhan at kapakanan ng kanyang mga anak. "Tita Divina, sigurado ka ba? Ayaw namin na parang kinukuha namin ang lahat sa'yo," tanong ni Maggie, na laging nag-aalala sa moral na aspeto ng kanilang mga desisyon. "Oo Maggie, sigurado ako. Iyon ay bahay rin ng inyong ama, at nararapat lang na sa inyo pa rin iyon. Isa pa, mas mabuti para sa ating lahat na magkasama-sama. Nais kong makabawi sa mga nagawa ko sa nakaraan," tugon ni Divina, na ngayon ay puno ng pananabik na makasama ang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-uusap at pag-iisip, sumang-ayon si Jessa at ang kanyang mga anak. Nagpasya silang tanggapin ang alok ni Divina, hindi lamang dahil sa praktikal na mga dahilan kundi dahil na rin sa kanilang hangarin na muling buuin ang pamilya. Sa sumunod na mga linggo, naglipat sila pabalik sa dating bahay. Ito ay isang masayang pagbabalik, puno ng alaala ng nakaraan at mga pangako para sa hinaharap. Ang bahay na minsan ay simbolo ng pagkawasak ng kanilang pamilya, ngayon ay naging simbolo ng kanilang pagkakaisa at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang pamilya ni Jessa kasama si Divina, ay naging mas malapit kaysa dati. Ang dating pagtitiis at hinanakit ay napalitan ng pag-unawa at pagmamahalan. Ang perang nakalaan sana para sa bagong bahay ay itinabi nila para sa pag-aaral ng mga bata,
isang pamumuhunan sa kanilang kinabukasan na mas mahalaga kaysa anumang material na bagay. Sa wakas, ang bahay ay puno muli ng tawanan at masasayang kwento, at si Divina, na minsan ay itinuturing na sanhi ng kanilang mga problema, ay ngayon ay naging isa sa mga haligi ng kanilang kaligayahan at katatagan. Ang bawat araw ay isang paalala sa kanilang lahat na sa kabila ng mga pagsubok, ang pamilya, kung magkakasama at nagmamahalan, ay maaaring malampasan ang anumang hadlang.